Hello mga kasiman sa saka. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. May share lang po ako sa inyo. Ito po yung pagpakain namin sa aming mga manok kapag maganda yung panahon. Sa labas po namin sila pinapakain mga kasiman sa saka para maluwag na maluwag sila at saka maganda yung ambience nila para tao na kumain sa labas. Yan po. Nilalagyan po muna namin ng pagkain ng kanilang mga feeder. Yan. Sukat na sukat po yan kasi yung isang feeder para po yan sa 10 manok nakapaikot. At yung bamboo feeder naman kasi kulang yung yung feeder na plastic, ginagamitan namin ng bamboo feeder para doon naman yung iba. Yan, kung mayroon talaga kayong mga tanim din ng mga kawayan malapit sa inyo, hindi na kayo kailangan pang bumili ng mga plastic feeder sa mga manok kasi pwede talaga yung mga bamboo. Hatiin nyo lang at lagyan nyo ng stabilizer sa gilid, pwede na. Yan po. Bubuksan na po natin yung mga manok. Sa umaga po, yan po ang kanilang mga routine doon sa aming backyard farm. Tingnan nyo po, ang liliksi po, ang gaganda pong tingnan. Mga kasiman sa saka, pag makita nyo po to ng actual po, kung mayroong ganito na po kayo, kung mahal nyo din po ang pagmamanok, talaga pong masasabi nyo na nakakawala ng stress. Kasi po kung makita nyo na masayang masaya sila, kayo din po sasaya. Saka pansinin nyo po yung mukha ng ating mga manok. Tingnan nyo po yung mga palong nila, yung mga comb, yan o, pulang-pula po. Ibig sabihin po niyan, healthy po sila. Yan po. Yan, pag healthy kasi yung mga manok, mukha pa lang nila, makikita nyo na. Galaw, yung mga behavior nila, yan po yung pagmasdan nyo para malalaman nyo kung may sakit, hindi maganda yung kanyang pakiramdam, mahiwalayin nyo na kaagad. Yan po. Medyo hindi nakafocus masyado sa camera, pero yan, makikita nyo pulang-pula talaga. Ibig sabihin po niyan, healthy yung katawan nila, kaya yung production ng itlog nila maganda rin po. Yan o. Wala kayong makikitang matamlay dyan na namumutla. Kasi alagang probiotics po yan. Sarili pong gawa namin. Yan po ang hinahalo namin sa mga painom nila. Yan po ang aming mga alagang manok. Free range chicken po ito. Yan, pag maganda yung panahon, sa labas sila kumakain. Pag medyo maulan naman, pumapasok lang yan sila sa loob. Doon naman namin sila pinapakain. Tinatransfer lang namin yung feeder. Ayan. Ito po naman, lagi kong binibida sa inyo ang aking Azola. Yan po. Gustong gusto po kasi nila yan. Kasi talagang preskong-presko po. Yan po. Tingnan niyo yung aking mga manok. Habang kumakain naman po sila sa labas, ang ginagawa namin po, yan, ini-sprayhan po namin ng lactic acid bacteria po yung kanilang chicken coop. Yan po yung good bacteria po na nagtatanggal po ng mga bad bacteria. Pag wala pong bad bacteria sa loob, mabilis ma-decompose yung mga ipot nila, matatalo yung bad bacteria sa probiotics. Yan po. Simple lang po. Pag maganda yung program nyo, maganda yung pamamalakad nyo, hindi kayo mahirapan.
Kung nakikita nyo, yung mga manok na yan yung mga naunang nabusog. Tsaka yung iba kasi dyan, medyo itlog na. Yung iba dyan, nasa pugad na nila, itlog na. Lalabas na lang yan, pagkatapos kakain sila. Yan, sadyang dyan namin nilagay yung mga painuman nila. Kasi papasok na lang po yan sila doon, iinom. Kasi kung sa labas, may mga ligaw na ibon kasi, iinom din doon. Yung ligaw na ibon, yun yung mga nagdadala ng sakit. Kaya kailangang mapagmatsyag tayo mga kasiman sa saka. Yung manok kasi po, hindi mo na kailangang gawing yan, masyadong i-spoiled. Alam na alam nila kung saan yung pinaka the best para sa kanila. Pag nauuhaw yan, iinom at iinom yan. Punta yan sa loob. Kung ngayon ang tag-init, pinapakain ko sila sa labas at biglang umulan, alam din nila kung hanggang saan yung kakayanin ng balahibo nila. Kasi kunting kalaman lang po, yung balahibo po kasi ng manok, may sinasabi po na, ito lang term na alam ko, parang may pagka-waterproof yan siya. Mayroon yan siyang madulas na part na hindi basta-basta pinapasukan ng tubig. Ngayon po, at pag nagkataon na malakas na masyado yung ulan, hindi na kinaya sa kanilang balahibo, alam ng manok, papasok din yan para magsilong sila. Kasi alam nilang mababasa sila, malalamigin sila. Ayan po yung aming mga routine o pamamalakad dun sa aming malit na backyard farm. Ito po ay hindi naman araw-araw po naglalagay ng lactic acid bacteria po sa chicken coop. Ang sa amin dito once a week po. Yan, once a week. Kasi po yung lactic acid bacteria, namumuhay naman yan sila po sa loob ng sa mga ipa, kung saan sila na spray, namumuhay yan sila doon. Hanggat mayroong mga bad bacteria doon na pwedeng i-decompose, mga ipa, mga ipot, ganun, i-decompose nila, mag-multiply yan sila. Kaya kung ganito na chicken coop, maglagay kayo ng ganyan, mabilis silang ma-decompose, maaagnas kaagad at magiging fertilizer po. Hindi po diretsong fertilizer, pero ilagay nyo muna sa yung isang lugar kung saan nyo itambak at maniwala kayo, hindi yan lalangawin na makikita nyo sa ibang manukan na kung saan yung mga ipot tinatambak, doon yung maraming langaw. Hindi po yan nilalangaw. Kasi nga po, yung probiotics na yan, ayaw ng langaw niyan. Iwan ko, di ko maano, pero parang nababahuan sila. Ganun po. Yan yung aming pag-alaga sa aming mga manok. Mas maigi pong mauna po kaysa mahuli. At yung chinilas po, mayroon talagang pangloob at panglabas ng chicken coop. Iwas pusoy po. Saka po, may ipapakita po ako sa inyo. Kung napapansin nyo, wala kayong makikitang damo dito sa loob ng manukan. Yung saging nga po, yan, tinutorture nila yung puno. Talagang marunong ang manok. Kung saan yung may pagkain, kakain at kakain yan. Maghahanap ng pagkain yan. Kaya po, pag mayroon kayong alagang ganito na mga manok, hindi nyo na kailangan pang magdamo dun sa loob. Wala na. Sila na bahala lahat dun. Yun po yung saging namin. Kailangan na itong i-harvest, putulin. Kasi po, kahit ngayong maliit na saging, wala na, tinutuka na nila. Inunahan na nila yung may-ari. Yan po. Dapat, pinapahinog sana to sa puno. Pero kailangan ng ni kuya kasi wala na. Yung ilalim niyan, halo na. Ayan na naman yung manok. Diyan sila nalilibang, kakatuka. Kasi po, nalilibang sila niyan kasi talaga namang pagkain yan. Saka, ang ginagawa namin,
Nilalagyan namin sila ng dahon ng Madre de Agua para mayroon silang libangan. Kasi po, ang benepisyo po noon, pag mayroon silang libangan, hindi po sila nag-feeder picking. Kasi po yung mga manok na to, masyadong dominant. Pag may nakita silang, lalo kung kunwari, nasugat, ganito, nako po, tutukain nila yan. Kasi yung mata ng manok, nako, mahilig sa pula. Ayan po, oh, wala kayong makikitang damo-damo kasi inubos na nila. At higit sa lahat, wala kayong makikitang langaw na nagliparan dyan. Yan po. Malinis na kapaligiran. Yan. Laging bida, Azola. Paborito ng aking mga manok. So, dito lang po. Salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. God bless po. Ingat po kayong lahat.